Drake Paul. Yeah. Sunod-sunod ang mga media niya. Pero, Mas sige, pinadalan, since may mic ka, pinadalan ka rin ng bigas ng Kemi, di ba? congratulate na naman. Thank you. Shock na sad kami sa question na nakakaloka. Pero eto, ang bongga ng seduction break direct ikaw ba in-expect mo na ganito kabongga ang series mo sa Diva? Siyempre, ang bongga rin kasi nanalo ka ng ilang awards dahil sa natatapos na project. May future yun. Thank you, sir. Ang humble na naman. Actually, nung una lumabas yung teaser na si Robin pala, nagulat ako sa engagement. Less than 18 hours na sa 2 point something. Tapos parang in-expect ko na kapag lumabas si Angela. Kasi nag-expect sila ng partner, ng female partner. Feeling ko mas dodoble yung engagement. In which nangyari nga siya. Nung lumabas yung pangalawang teaser with Angela, naging 4 point something in less than 24 hours. So ako talaga nagulat, overwhelmed, and of course, happy kami lahat, even the cast na kami. Yeah. Pero dahil, can you describe bawat isang artista mo? As a person, Bilang artista, bilang sa set. Sila? Siyempre ako, nag-chat tayo, na-excite. So, ako na-excite, di ba? Yes. Hindi nga lang pwede mag-reveal kasi. oo nga eh, tinanong mo ko, sabi ko, di ba pwede? Pero yun, sobrang happy ka, sinasabi mo sa pero yun, simulan natin kay Robbie and yan. Sige sa, di ba? Si Robin kasi nakasama ko na siya sa Instant Daddy before, pero very minor by now. So nung nagkita kami dito sa Seduction, natuwa naman ako. Kasi nakita ko siya mas nag-matured as a person, as an actor. Tsaka mas umangat na yung role niya, dito siya dito. So nakakatuwa yun. And Robin is very professional. Sobrang professional ang background ko. Nakikita ko yung dedication niya as an actor. Hindi siya nalilate. Alam na yung dialogues niya, alam na yung eksena, alam na yung character. Nakikita ko talaga yung passion niya sa ginagawa niya. And si Angela naman, nakakatuwa itong batang to kasi ang sweet-sweet lang talaga niya. Kapag may kinukorek ako sa kanya, sorry siya ng sorry. Hindi niya may mistake siya. Pero it's part of the job of the actress na i-correct niya ng director kapag mali yung tingin, mali yung marker, whatever. Pero she always apologizes. Kaya nakakatuwa na sobrang niyang pleasant as a person. And very sweet person. Kung kasi sweet ng ganyan, baka isipin ng iba na hindi ka magandang experience. Ay, hindi. Hindi. Very sweet person talaga siya. Tsaka lagi nang inuubos yung chocolate ko sa marami kasi akong ganong food sa shoot, may sarili akong box. Lagi nang tinitira yung chocolates ko. Pero okay lang, is for everyone naman. And si Dylan naman, one day shoot pa lang yata tayo. Very no look test pa lang nakita ko lang ang pleasant ng personality niya. Very approachable siya, lagi siya nakasmile, nakikipag-usap siya. And yun nga, nung shoot na namin, during lunch break, tumabi siya sa amin. As in, sign kasi yun na approachable yung tao, sila yung lumalapit sa amin. Tumabi siya, kinain din yung chocolates. Wala akong maalala, si Angela lang talaga yun. Mahilig siya sa chocolates. Yung mapasali. Hindi mapasali ko. Si Frost, ang cute kasi ng character niya together with Yumi. Sila kasi yung comic relief ng series. Ang galing-galing nilang dalawa. Kuhang-kuha nila yung nai-imagine ng kulitan. As in, medyo comedy si Frost dito tsaka si Yumi. I think si Yumi is first time niyang gawin yung ganitong klaseng character na may pagka-boyish, pero comedy yun dating. Lalo na nagbabato ka ni Angela, kasi mag-BFF sila. Masaya sila magtrabaho. Si Sarah kasi hindi pa kami nakakapag-shoot ng scenes. So nakita lang kami sa look test. Pero I think I'm excited to work with Sarah soon. Si Rafa naman, lagi ko sinasabi, si Miriam yung ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda talaga ni, mabait dito si Rafa. And always listening sa mga instruction. Si ang galing-galing ng batang ito. Hindi ko alam si Ethan, pag sinabi kong iyak, iiyak talaga siya in left or right eye na sinabi ko. Very, very, very attentive as an actor. As in, lahat ng cast, magaling lahat ito. Para silang future ng entertainment natin. So I think, yeah,
happy ako sa kanya. Yan. Congrats and good luck. Yan. Oh, ang gaganda na sinabi mo sa mga cast. Oh, Thank you, sir. Ikaw mo the host na. May comment ka. The comment. Okay, thank you. Sample naman ng iyak. And next up, we have Kiko Escuadro from the Daily Tribune. Hello po. Hi! Kay Tinan. Hi, congratulations. Hello po, thank you. First project mo, first big project mo. Yes po. How do you feel? I feel very excited and I feel very honored kasi sa dami-dami tao pwede piliin for this project and for this role. They trusted me, they believe in me. And I'm very thankful sa, of course, sa Viva and sa TV5 po for giving me this opportunity. So, syempre, it's my obligation to always do my best and give my best. Always. Konting kwento, paano mo nakuha yung role dito sa project? It was one evening, I got a call from one of the bosses at TV5 and I believe they pitched and they requested me for this role. And nung nalaman ko, sobrang nagulat po ako. Kasi malaki na siya. Dati kasi puro mga small roles lang nakukuha ko. And now na medyo lead, sobrang saya ko po. And I'll make sure to give my best po. Kamusta yung working experience with, syempre kayo tatlo lagi magkaka-eksena. Yes po. Actually, for one shoot pa lang po, one taping day. Okay. Pero so far, on and off cam po, masaya po sila kasama. Mauulit po. And very warm and welcoming po sila. Okay, thank you. Thank you po. Alright, thank you so much. So far, nakapatanong na po si June Lagan from Abante and Kiko Escuadro from Daily Tribune. Next up, it's Bobby Requintina from Manila Bulletin. Hi! Ganda. Dene, Okay, direct I'm from a romantic movie ako. And then ito medyo may pagka-romantic din yung peg ng series. Kailan ko ba kayong ipalabasin yung intimate moments sila ng dalawa? Kaya ka-Angela yung Hindi eh. May water na ano mo ginagawa. Natural eh. Pag nagtinginan sila, may kinang yung mata nila parang totoo. So kaya effortless yung kilig ng dalawang ko. Kasi ang dami ng, if you saw the teaser, the trailer, may mga scenes sila palagi na almost close to nose. Wala, effortless. Very, very natural yung kilig sa kanilang dalawa. Ito mo hindi daw niya alam kung kanina. Madalas take one. Madalas take Ay, hindi one. pa rin. Iba yung kinakang ng dalawa. Kasi siya umiinom. Okay, thank you. sample daw na si Rita! Sabi, bibigay yung Grabe naman yun. Alright, thank you for that wonderful question, Mr. Bobby. Next up, we have Dolly Ann Carvajal ng Inquirer. To the whole cast, what's your takeaway from the character that you portrayed in the series? Or what did you learn from the character that you portrayed? Everybody can answer. My takeaway from playing Alice is that pwede ka palang maging sobrang in love, pero sobrang tapang. Kasi sa sobrang in love niya, medyo nasusungan na siya. Na parang kahit medyo masakit na, okay, go. Pero ang galing kasi you learn something from it na parang sobrang tapang itong tao na to na nakaka-inspire. Hindi mo ang halain na magagaling yan sa isang 60 years. Yan po. Ay, dala yung ano, service. Service water na lang kuya. Anyone else? Ano siya? Wait, Jackie, po ito. Ayun, ako po natutunan ko sa pagganap ko kay Dre. Natutunan ko po ito kay Dre siya. Kaso wala naman siya kay Doon sa Nasa radon eh. yung 80 namin. Parang meron po kasi akong sobrang bigat niya na eksena para sa akin. Kasi sobrang bago po na ito sa akin. Like, mahagulgul po. Ayan. Tapos di po ako makaiyak. Tinuro po sa akin ni Direct Jack. Hindi kailangan
palagi matibay ka. Sabi niya, mula pagkabata mo, hindi mo pinapakita yung emosyon mo. Lagi mo pinapakita na matatag ka. Pero minsan, kailangan mo din ipakita na hindi ka naman talaga matatag. Yan, yun yung My takeaway naman sa character ni Trip, si Trip Palma kasi, grabe din siya magmahal, as in sobra. Quiet lang, pero buo siya magmahal. And umabot sa point na kahit di rin siya mahal or hindi na-reciprocate yung love sa kanya, mamahalin niya kasi mahal niya yung tao. And yun, since may mga experiences din ako siguro before na ganun, ma-apply ko yung sarili ko na sometimes pwede ko rin mahal, mas okay din na siguro na mahalin ko din yung sarili ko. Or unahin ko siya. Hello, good afternoon. How may I find you? Sorry po, hindi ko kita makita. Over there? Hi. Ang natutunan ko kay Kent is not to be discouraged or intimidated by someone's disinterest towards you. Eh, itong si Kent kasi, without spoiling, he doesn't give up. And it's not that to him, he expects something out of Aya. He does as he does just because he pleases. So, ayun pa yung bumasa sa isip ko. Thank you po. Natutunan ko po kay Anne, yung kahit nasasaktan ka na, I mean like, nasaktan ka na, pero kasi kailangan pa ng isang tao na magbubulong sa pagkakatiwalaan mo. Ganon yung nangyari sa amin ni Anne. Kagaya ni friend mo, kayo dalawa, na Jeremy. Ako naman po, bilang si Shara, I haven't been able to shoot as Shara yet, but in preparation to the character po, mas inaalala ko yung pagiging vulnerable ni Shara, kasi not to spoil either, but she's more of a sad girl, lover girl type. And ayun, she also, like, in studying her character, I also have to study being more emotional, being more vulnerable. And thank you for the question. Ako naman po, natutunan ko as Kay, is hindi mo kailangan ng ibang tao para iparamdam sa isang tao na mahal mo ka, na para lang saktan siya. At Ayun yung Barbie ng lumayo para sa'yo, dahil may rason bakit kailangan mo siya kumain. Parang kailangan mo nang maging direct dito. Parang magiging masarap dito. Parang nag-iiyak ka. Akin naman po, as Shane Mendoza, sometimes po you have to fight for the person you love. Kahit minsan, nakakalimutan yung sarili niyo. Yeah. Wow! Parang talaga yan. Hindi po, yun po, sometimes you choose to love po, who you love. Kaya, paglalaban mo talaga natin. Puro hugo. Abangan natin yan. Thank you po, puro hugot and the tagos na tagos. Okay, so that was Miss Dolly Ann Verbal of Inquirer. Next up, may we call upon Ambet Nabus ng Marinas University and Hataw. Hello, good Hi. afternoon po. Good afternoon. Yeah, first question ko kay Ravi. Sa mga previous media on kasi, pag ini-introduce ka bilang isa sa mga bida, this time, ikaw na yung pinaka-bida. Iyan nagdadala ngayon ng grupo. So, anong pinagkaiba nito before? Anong pressure nito sa'yo right now? Malaki po yung role, pero hindi ko po sinasabing bida. Parang ayoko lang po na bida na. Sobrang kinakabahan po ako kasi yun na nga po, ang laki nga po ng role na binigay sa akin. Kaya sobrang nag-prepare po ako para dito sa show dito. Sobrang thankful din po kay na boss na binigyan nila ako ng ganito malaking project na hindi ko iniisip na magagawa ko to this year. Magagawa ko dumating. Thank you kay Lord sa family ko. Sa lahat po na tumulong sa akin. Pero may pressure pa sa'yo yun. So, paano minahandle?
Hindi. Ano lang po ako, pag po nagbabasa ako ng script, gano'n, talagang pinaka-aral ko po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko, hindi po ako masyadong kakabahan. Okay. Thank you for that. Direk po, ang isang director din bang gaya mo ay may pressure din na ganito makasikat ang series na featuring tayo pa. Sorry, pressure din. Nagpe-pressure din ba ang isang directress? Oo naman po. Actually, before ako mag-start ng Seducing Ray, minessage ko si Kuya Ted overall, yung director ko na Oceanic Section 3. Kasi kaibigan mo si Kuya Ted. Dati 80 siya, ako script call, way back, nasa Star Cinema pa ako. Sabi ko, Kuya Ted, good luck mo naman po. Parang humingi ako ng blessing. Sabi ko, I'll try to follow your footsteps kasi sobrang successful ng Oceanic Section. Nandun talaga yung pressure, hindi mawawala. Kaya hindi pwedeng magkamali. Kailangan tama lahat ng step. Kailangan pinag-aralan lahat ng gagawin. At kung nagaling ko lang sa film test, kailangan mas doblehan pa yung trabaho para mapakita ko naman na tama yung ginagawa. Okay. Speaking of pinag-aaralan, paano kayo nagko-collaborate yung writer in terms of papakita ng mga eksena? Pang-bagets talaga sa kapanahon ngayon sa lalo social media world ngayon. Dumadaan po kasi yung script revision sa pagsinulat po ng writer yung meron po na yung treatment, tapos magiging script as draft 1, 2, 3, 4. Dumadaan sa akin, dumadaan sa Diva, dumadaan kay Arisa. Lahat sinasala namin hanggang umabot sa pinaka-final draft, isang episode pa lang yun. Ganun siya kabusisi. Minsan inaabot kami ng third draft. Ultimo maliit na detalye, kailangan malinaw sa character. So lahat po yun, tulong-tulong po yun mula sa akin, sa mga episode writers, sa head writer ko si Spencer Baterna, hanggang sa creative team ng Diva, hanggang kila Miss Teens, kila Boss Paul. Lahat po yun, collaboration po talaga yung pagpupula isang episode lang. And the rest of the episode. Your reaction, Miss Alicia, paano mahirap pag-review ka nun? Trabaho po siya, pero at the same time, very appreciative po ako kasi nakikita ko talaga yung hard work. Like, kanina ako mag-post lang ni Direk. Tinatanong niya kung ganito ba yung, ganito ba talaga yung eksena nito, ganyan. So, teamwork po talaga. As kay Robin din po, siya kay Angela, kanina pa lang, pinanood po natin yung trailer. They were asking me my notes pa kung ano ba yung feeling ko kulang. Ano rin po, it's team effort po talaga ng buong production team para mag-next work. At pakikinig ka naman doon sa mga artista kung nagsasuggest or nagbibigay ng Yes po. And then they were asking me, since ako nga po yung writer and feeling ko may kulang pa ba sila. Very open po sila sa notes. So, na-appreciate ko po talaga yung mga actors and si Direk po and yung mga scriptwriters. Last question po kay Gina. Lagay na lang. I'm seeing sa yung bonding moment mo with these new friends of yours kumpara doon sa dating, iba dati, nasa ibang network. So, kumusta naman yung working relationship mo sa Well, so far, nung binibilang ko actually kanina, parang 3 days kami ka nagkasama. So, 2 photoshoot, video shoot, tapos isang taping. And yun nga, sabi ko kanina na on and off cam po, masaya po sila kasama. And very welcoming sila sa akin kasi syempre, lahat sila magkakilala na from their previous projects. And I'm very thankful and appreciative na each of them po are very welcoming sa akin. Parang I belong into the family. Thank you guys. Okay, good luck po. Thank you. Thank you. I'm the Cabos ng Marites University and Hata. Up next, it's Athena TV. Athena TV, hello. Hi, good afternoon. Today, to Dylan, and Angela. Hi, sorry, I'm late. Hello po. My question is, did you find any of your part, your character, did it resonate yung personality nyo sa character na ginampanan nyo? So far, nung binabasa ko po yung script and yung kung paano si Trip Palma as his role, medyo relatable somehow sa akin kasi si Trip Palma sobrang sobrang sincere, sobrang supportive, and sobrang mapagmahal. And feel ko ganun din ako in real life. So, yun po. Ako naman po, nung binasa ko po yung libro, sabi ko, hala, ako talaga si Alice kasi
nakaka-relate po talaga ako sa kanya. Yung pagka-shamay niya, pagka-clumsy niya, and yung pagka-lovable niya at the same time, yung hindi siya nagpapatawa pero nakakatawa siya. Tapos, yung in terms of pagmamahal din po, grabe po kasi ako magmahal, parang baliw na talaga. So, dun po sa part na yun, relate po ako kay Alice po. Ako naman po, pagkaparehas namin siguro ni Drake Palma, yung love niya sa mami niya. Yun lang. Bukod doon, hindi na po ako masyado nakaka-relate dito. Yun lang, yung love ko lang sa mama ko. Thank you po. Alright, thank you so much. That was Athena TV.